Hello po, si RVC po ito. Kung gusto niyo po suportahan ang channel ko, pwede po kayong magbigay ng kahit magkanong halaga po. Gamitin niyo lang po ang QR code na naka-flash sa screen niyo. Kung gusto lang po ninyong magbigay. Maligaya po ako na makapagbigay at mabahagi ng libre ang aking mga kwento kaya hindi po ito sa pilitan. I-acknowledge ko po kayo sa next stories ko. Maraming salamat po! Ang kwentong ito kasama ang lugar, pangyayari at tauhan ay pawang katang-isip lamang ng manunulat. Ang mga pagkapare-pareho ng mga bagay sa tunay na buhay kung meron man ay nagkataon lamang. May mga salita ding gawa-gawa lang ng manunulat at maaring hindi ayon sa mitolohiya na napag-aralan ng mga eksperto. Hindi po pinapayagan ang pag-repost at pagbahagi ng kwentong ito sa ibang social media platforms na walang pahintulot ng manunulat. Salamat po! Nagpaiwan si Kahil sa dalampasigan. Malalim na ang gabi at nandoon pa rin siya. Nakaupo siya sa buhangin na dating saksi ng kanilang pag-iibigan. Nakatanaw siya sa malawak na dagat na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Isang dagat na nagdala sa kanya ng kapangyarihan ngunit nagbigay din sa kanya ng matinding kalungkutan. Hindi niya lubos maisip ang ginawa niya kay Leo. Ang paghihiganti niya ay naging isang kasuklam-suklam na pang-aabuso. Oo, nasaktan siya sa pag-aakalang nagtraidor ang minamahal niya ngunit mas masakit palang makita ang katotohanan na sinaktan mismo ang pinakamamahal niya. Ang luha ni Leo ang nagpunit sa kanyang galit. Napaluha na lang si Kahil. Ang kanyang mga luha ay nagpakita ng matinding pagsisisi. Sa gitna ng lahat ng kasamaan ng kanyang ginawa at balak gawin, isa lang ang napatunayan niya. Mahal na mahal pa rin niya ang mortal na si Leo. Ang pagnanais na makihiganti ay tuluyan ng pinalitan ng pagnanais na bumawi. Nasa ganong pag-iisip sa Kahil nang biglang ang refleksyon ng liwanag ng buwan mula sa dagat ay sumisinag sa kanya. Ang sinag ay tila may puwersa. Bigla na lang nawala ng malay si Kahil sa dalampasigan. Sa kanyang kawalan ng malay, kinausap siya ng makapangyarihang dagat. Ang boses ay malalim at ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Prinsipe Kahil, nakita ko ang iyong pagdurusa. Ano ang iyong pinaplano ngayon? Tanong ng makapangyarihang dagat. Ang plano ko ay tapusin ang nasimulan ko, ngunit ngayon nalilito na ako, sagot ng prinsipe. Gusto mo ba talagang malaman ang totoong nangyari bago kasugurin ng taong bayan? Ang katotohanan na hindi mo nakita? Tanong ng boses ng dagat. Nalito si Kahil, ngunit sinabihan niya ang makapangyarihang dagat na magpatuloy. Doon, isinalaysay at pinakita ng dagat ang pangyayari. Nakita ni Kahil ang lahat. Ang pang-aabuso ni Gabriel kay Leo bago ang araw na sinugod siya ng mga tao. Ang dahilan kung bakit hindi makapunta si Leo noong araw na iyon dahil sa dinanas ito sa kamay ni Gabriel. Ang pagsugod ng tatay ni Leo sa bahay ng kapitan para humingi ng katarungan at ang pagsabi ng kasinungalingan ni Gabriel upang mapaniwala ang lahat na si Kahil ang masama. Ang tunay na dahilan kung bakit napasama ang tatay ni Leo sa labanan laban sa kanya dahil sa matinding galit at paniling lang ni Gabriel. Gulat na gulat si Kahil. Napatakip ng mukha. Ang kanyang galit na dati nakadirekta sa maling tao ay tuluyan ng naglaho para kay Leo at sa kanyang pamilya. Hindi nagtraidor si Leo, siya ang biktima. Ang galit na nawala ay bumalik at dumoble, ngunit ngayon ang lahat ng iyon ay nakatuon sa nag-iisang salarin, si Gabriel. Si Gabriel, siya ang nagtaksil, siya ang sumira sa amin, galit na tura ni Kahil. Gusto niyang patayin si Gabriel, ngunit hindi na sapat ang simpleng pagpatay. Gusto niya itong pahirapan hanggang sa ito ay magmakaawang kitli na lang ang buhay niya. Ang plano ng paghihiganti ay nagbago na. Hindi na ang baryo or si Leo ang punteriya kundi si Gabriel. Ang kanyang misyon ngayon ay bumawi kay Leo at itama lahat ng kanyang pagkakamali. Nagising bigla si Kahil at nasa dalampasigan pa rin siya kung saan siya nawala ng malay. Ang buwan ay lumisan na at ang sikat ng araw ay tila nagpapahiwatig na iyon na ang oras ng simula ng pagtatrabaho ng kanyang ginawang alipin ng mga taga-baryo. Alam na niya ang lahat ng katotohanan. Bago niya kausapin si Leo, pinuntahan niya agad si Gabriel kung saan ito nagtatrabaho. Nang makita niya ito, binugbog niya ito ng walang pasabi. Nagulat ang lahat ng manggagawa. May aawat sana ngunit isang kumpas lang ni Kahil at nagsitilapon ang mga aawat. Ang mga tao ay napatigil sa takot. Sobrang galit na si Kahil.
Masyadong malakas ang pinakawalan niyang suntok at walang tigil na pagtadya kay Gabriel. Walang kalaban-laban ang tao. Ang mga suntok ni Cahill ay tila suntok ng mga bato. Para yan sa pananakit mo sa mahal ko, sa panggagahasa mo, walang hiya ka, para ng halimaw na sambit ni Cahill. Ang kanyang mga suntok ay sinabayan ng mga akusasyon. Para to sa mga kasinungalingan mo na nagdulot ng pigati sa baryong ito na inakala kong nagtatraitor ang mahal ko. Para to sa mga naparusahan kong maling tao dahil sa'yo, walang pakundangang pagbubog ni Cahill kay Gabriel. Sa gitna ng pambubugbog, nagsambit ng inkantasyon si Cahill, hindi ng galit kundi ng katotohanan. Biglang naalala ng lahat kung sino talaga si Carlos, na siya si Cahill, ang sireno at ang buong labanan na nangyari sa dalampasigan, maging ang sumpa at ang banta ng makapangyarihang karagatan. Natakot lalo si Gabriel nang maalala ang pagmumukha ni Cahill. Sinubukan niyang gumapang palayo ngunit huli na. Sinakal ni Cahill si Gabriel at binuhat pataas na tila isang basurang papel. Ang katawan ni Gabriel ay umangat sa hangin habang ang mga mata ni Cahill ay nag-aapoy ng puot. Hawak ni Cahill si Gabriel na handa na sanang kitlin ang buhay ng traidor nang biglang dumating si Leo. Galing sa takbo, humihingal ito. Ang mga alaala ay bumalik na sa kanya dahil sa inkantasyon ni Cahill. Ang lihim na kirot sa kanyang puso ay may pangalan na Cahill, ang mahal niya. Itigil mo na yan, Cahill, pagsigaw ni Leo. Ang tinig ni Leo ay tumago sa galit ni Cahill. Mahal ko, huwag mong dungisan ng masamang dugo ang mga kamay mo, sabi ni Leo na umiiyak na. Ang pagsusumamo ni Leo ay matindi. Naalala na kita, itigil mo na yan. Mahal ko, maawa ka. Pagmamakaawa ulit ni Leo kay Cahill. Kumalma naman si Cahill. Ang mga iyak na iyon ni Leo ang tanging kahinaan niya. Ang pagnanais na makita si Leo na masaya ay mas matindi pa kaysa pagnanais na makahiganti. Binitiwan niya si Gabriel na nanghihina at wala ng halos buhay. Ngunit bago pa man niya lingunin ulit si Leo, nagsambit ng inkantasyon si Cahill. Ito ang huling parusa, ang huling hatol ng isang prinsipe. Hindi ka mamamatay sa aking kamay, Gabriel, ngunit magbabayad ka sa bawat pagdurusa na idinulot mo, seryosong sabi ni Cahill. Sinumpa niya ang mag-ama na maging lamang dagat. Si Gabriel ay magiging isang hipon at ang ama niyang tulala pa rin hanggang ngayon at nasa bahay lang ay magiging isang talangka. Pagkasambit ni Cahill noon, nangyari nga. Ang mag-ama ay biglang naglaho at napunta sa dagat, nagbago ang anyo at naging hipon at talangka. Nang maglaho sina Gabriel at ang kapitan, hindi nag-aksaya ng sandali si Leo. Niyakap naman niya si Cahill ng mahigpit, umiiyak ng may pagmamahal. Cahill, alam kong hindi mo sinasadya, nandito na ako, mula noon hanggang ngayon ikaw lang, sambit ni Leo habang yumayakap kay Cahill. Si Cahill naman ay yumakap pabalik. Ang pag-ibig niya ay bumabalik na. Humihingi siya ng tawad sa lahat ng nagawa niyang pananakit kay Leo at sa pagdulot ng kahirapan sa buong baryo. Pagkatapos ng yakap ni Leo, hinarap ni Cahill ang buong taong bayan na nakakita sa lahat na nangyari kasama na ang tatay at nanay ni Leo. Patawarin ninyo ako, ang galit at ang pag-akala ko ay nagbulag sa akin sa katotohanan, sabi ni Cahill sa taong bayan. Tumingin siya ng diretsyo sa mata ng tatay at nanay ni Leo. Ngayon, naiintindihan ko ng iyong desisyon na lumaban sa akin noong araw na iyon. Hindi ko dapat kayo sinisi. Pinakita ng dagat sa akin lahat ng totoo, ang lahat ng kasinungalingan ni Gabriel. Hindi ninyo sadyang magalit sa araw na iyon. Kayo lang po ay magulang na gustong magkaroon ng hustisyang anak. Ako ang nagkamali sa pag-akalang kayo ay dapat parusahan. Paghingi ng tawad ni Cahill sa tatay ni Leo. Tumango naman ang tatay ni Leo kay Cahill. Lumingon si Cahill sa mga tao. Ayaw niyang mapanatili sa isipan ng mga ito ang lahat ng kasamaan at ang kanyang pagkatao bilang sireno. Nagsambit ulit ng inkantasyon si Cahill. Ang layunin nito ay simple lang, ang makalimutan ng taong bayan na siya ay isang sireno. Nang matapos ang inkantasyon, ang mga tao ay nagising mula sa gulat. Ang tanging naalala lang nila ay siya si Carlos ang nagmamay-ari ng mga lupain. Si Carlos ay naging mabait na ngayon at humingi ng tawad sa lahat ng kanyang kasamaan at paghihirap. At higit sa lahat, umalis na ang mag-amang kapitan at Gabriel. Yun lang ang naalala ng mga taong bayan. Ang nakaalala lang ng buong katotohanan, ang pagiging sereno ni Cahill, ang sumpa, ang pagtataksil ni Gabriel at ang huling inkantasyon ay sina Leo at ang kanyang mga magulang. Sila ang naging tagabantay ng lihim. Pumunta sina Leo at Cahill sa dalampasigan.
Nagyakapan ng mahigpit, ngayon ay bilang parehong tao, si Cahill bilang si Carlos. Ang yakap ay punong-puno ng pag-ibig na nagtagumpay sa kasinungalingan at pagdurusa. Habang nagyayakapan ang dalawa, biglang nagpakita ang hari ng karagatan, ang ama ni Cahill. Ang kanyang presensya ay napuno ng liwanag at kapangyarihan. Ang hari ay hindi na nagagalit. Nakita niya ang sakripisyo at pagmamahal ng anak. Tanggap na niya ang pagmamahalan ng dalawa. Anak ko, Cahill, ngayon na nalutas ang galit at naigawad na ang hustisya, kailangan mong magdesisyon. Uuwi ka ba sa ating kaharian o mananatili na lang sa mundo ng mga tao at mamuhay kasama ang minamahal mo? Walang pag-aalinlangan habang hawak ang kamay ni Leo. Mananatili ako sa mundo ng mga tao, ama. Dito ako magiging buo at masaya. Ngumiti naman ang hari. Ang ngiti ay puno ng pagmamahal at pagbabasbas. Kung iyan ang iyong hiling, sige. Ang inyong pamumuhay sa mundong ibabaw ay magiging marangya at kailanman hindi kayo maghihirap. Ang lupaing ito ay magbabalik sa kanyang kasaganahan, pagbabasbas ng hari ng dagat. Yumuko si Leo, tanda ng pasasalamat. Maraming salamat po, kamahalan, hindi po namin kayo bibiguin. Sinabihan naman sila ng hari na kung gusto nilang bumisita sa kaharian kasama si Leo, magsabi lang sila. At bigla na naglaho ang hari, kasabay ng paglaho ng sumpa sa dagat. Ang tubig ay nag-alon at ang mga isda ay nagsimulang magpakita, tanda ng pagbabalik ng biyaya. Nang tuluyan ng maglaho ang hari at bumalik ang buhay sa dagat, si Leo at Cahill ay naiwang magkayakap sa dalampasigan. Ang init ng araw at ang simoy ng hangin ay sumasaksi sa kanilang pagbabalik. Ang bawat sandali ng paghati ay napalitan ng pagmamahalan. Tinitigan ni Cahill si Leo. Ang mga mata niya ay puno ng pagsamba at apoy. Ito na ang sandali na matagal nilang inaasam, ang maging ganap na maging isa nang walang takot at walang sumpa. Nagsimula ang kanilang halik. Ito ay mapusok at nag-aalab. Isang halik na hindi lang pang-ibig kundi pagpapagaling din sa lahat ng sakit na dinanas nila. Ang bawat labi at dila ay naghahanap ng matagal nang nawalang pamilyaridad at init. Dahan-dahang sinimula ni Cahill na hubaran ang tagalupa. Ang bawat pagtanggal ng damit ay may pag-iingat at paggalang na tila binabalik ang dangal na kinuha sa binata. Nakita ni Cahill ang katawan ni Leo at hinalikan niya ang bawat sugat at alaala. Binubura ang nakaraan gamit ang kanyang pagmamahal. Kasabay nito, si Cahill ay nagubad din. Inilantad ang kanyang buong sarili sa harap ng minamahal. Ang tagalupa ay napatingin. Ang tindig ni Cahill ay matipuno at makisig at ang kanyang ari ay malaki at nakatindig dahil sa matinding pananabik. Hindi nagatubili si Leo, ang takot at bigati ay napalitan ng kagustuhan na sumamba sa minamahal. Lumuha siya hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa katuparan ng pag-ibig na matagal niyang pinaglaban. Ginamit niya ang kanyang labi at dila upang sambahin ang pagkalalaki ni Cahill. Ang bawat dampi, ang bawat paggalaw ay puno ng pag-iingat at paghanga. Tila ba binibigyan niya ng dangal ang sagradong bahagi ng prinsipe. Ang init ng katawan ni Cahill ay dumaloy at ang bawat paghinga ni Leo ay nagpakita ng kanyang pag-alay at pagmamahal. Si Cahill ay napapikit, ang kanyang bibig ay tahimik na bumubulong sa pangalan ng tagalupa. Ang damdamin ay bumabalik, ang pag-ibig na ito ay nagpalimot sa kanya pagiging prinsipe, sa paghihiganti at lahat ng kirot. Ang ginagawa ni Leo hindi lamang isang simpleng gawa kundi isang tunay na deklarasyon ng pag-ibig. Ang sandali ay naging mas masidhi. Sa huling yugto ng pagmamahalan, naramdaman ni Leo ang tamis at init ng dulo ng pagkalalaki ni Cahill. Nagpatuloy si Leo sa pag-aalay ng sarili hanggang sa lumabas ang katas ng kaligayahan ni Cahill na buong pusong tinanggap at nilasahan ng binata. Ang gawaing ito ay nagdulot ng walang kapantay na kaganapan at pagkakaisa sa kanilang dalawa. Muling naghalikan ang dalawa. Dinala ni Cahill si Leo sa mas malambot na bahagi ng buhanginan. Hinanda niya si Leo ang bawat haplos ay may pangako at pag-iingat. Nagsimula si Cahill ng dahan-dahan ngunit may pagkamapanghas na nagpapahiwatig ng kanyang matagal ng naipong pananabik. Sa'yo lang ako, mahal ko. Hindi na ako aalis. Buong buo ako sa'yo, bulong ni Cahill. Nagsimula si Cahill sa banayad na paggalaw. Binibigyan ng pagkakataon si Leo na masanay sa kanyang presensya. Ngunit habang tumatagal, ang mga galaw ni Cahill ay naging mas matindi at mabilis, isang pagpapakita ng puwersa ng kanyang pag-ibig na dinadala niya mula pa sa karagatan.
Ang bawat paggalaw ay hindi gawa ng pagnanasa lamang kundi ng pagbawi sa lahat ng sakit na dinanas nila. Ang kanilang pag-iisa ay nagdulot ng matinding kaligayahan at kasiglahan na napagaan sa kanilang mga kaluluwa. Ang sigaw ni Leo ay hindi dahil sa sakit kundi dahil sa lubos na kasiyahan at kaganapan. Pinagmasdan ni Cahill ang mukha ng tagalupa habang sila ay nag-iisa. Nakita niya ang pagmamahal at pagtitiwala sa mga mata ng binata. Ang pagiging mapangahas ni Cahill ay may paggalang na nagbigay daan sa kanilang dalawa upang lubusan at walang takot na mag-isa. Nang maabot nila ang rurok ng kaligayahan, ang dalawa ay nagkasabay ng kanilang pag-ibig ay sumabog na tila isang malaking alon. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga puso ay tuluyan na nag-isa, nagpatunay na ang pag-ibig ay nagtagumpay sa anumang sumpa at pagsubok. Pagkatapos nilang mag-isa, umuwi si Leo at Cahill na ngayon ay ganap na bilang Carlos sa baryo. Dahil sa pagbasbas ng hari, ang kanilang pamumuhay naging marangya. Ginamit ni Carlos ang kanyang yaman upang ayusin at pagandahin ang baryo. Ang dagat ay muling naging sagana sa mga isda at ang mga tao ay nabuhay ng payapa at masaya na naniniwalang ang kanilang mabait na amo ay isang biyaya. Si Cahill at Leo ay namuhay ng maligaya magpakailanman. Ang kanilang pag-ibig ay naging isang alamat sa pagmamahal na matagumpay sa lahat. Epilogue. Ang pag-ibig ni Cahill at Leo ay naging isang patunay na walang sumpa, walang dagat at walang mundo ang makakapigil sa dalawang kaluluwang itinakdang magtagpo. Ang kwento ng prinsipe ng karagatan at ang mortal na anak ng mangingisda ay nagtapos hindi sa paghati kundi sa walang hanggang pagwawagi. Ang bawat haplos, ang bawat halik at ang bawat araw na ginugol nila sa lupain ay nagpapatunay na ang kanilang pagmamahalan ay hindi lamang isang simpleng kwento, kundi isang milagro na nagpabago sa kapalaran ng baryo at nagbigay ng bagong kahulugan sa tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na handang sumuway sa hari, magbigay ng tawad at tumawid sa magkaibang daigdig upang maging ganap at malaya.